Dominant Protector. Credit to the author. 1571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Noong una niyang nakasama si Terence, akala niya ay isa lamang itong mayamang young master, ngunit nang makilala niya ito, napagtanto niyang iba siya. Tama. May bodyguard pa tayo in the future. Kapag hindi ka nag-perform ng maayos, tatanggalin kita. Half-joking na sabi ni Cheryl. Sa katunayan, medyo naiingit siya sa kayamanan ni Trixie. Nako, gusto ko kung ayaw mo, gusto ko si Shield bro ang maging personal bodyguard ko. Mabilis na sabi ni Yasi. Hindi alam ni Cheryl kung matatawa o maiiyak, nagbibiro lang siya, okay. Si Josephine naman ay hindi maiwasang mapangiti. Ano, naiingit ba kayong lahat kay Trixie? Gusto mo rin bang maging cultivator? Biro ni Terence. Terence, sa tingin mo ba makakapagsanay tayo? Biglang tanong ni Cheryl. Ang mga salita ni Cheryl, sa kabilang banda, ay natigilan kay Terence. Casual lang niyang sinasabi, hindi inaasahan na mahuhuli niya ang nakatagong kahulugan sa likod nito. Cheryl, gusto mo ring maging practitioner? Oo, pwede ba? Tanong ni Josephine. Yeah, I can't fall behind. Sabi ko mag-partner tayo, hindi naman pwedeng wala lang ako kapag sky class siya, diba? Dagdag ni Yasi. Ito. Hindi inaasahan ni Terence na magiging interesado ang tatlong babae sa pagsasanay. Gayunpaman, ang paglilinang ay hindi isang madaling bagay. Hindi lamang ito nangangailangan ng mahusay na mga kwalifikasyon, ngunit nangangailangan din ito ng isang katugmang awit sa paglilinang ng puso. Si Terence ay walang sining na angkop para sa mga babae, at ang sining ng Dragon Mastery ay wala sa tanong. Dagdag pa, ang tatlong babae ay lampas na sa pinakamabuting edad para magsanay. Kung gusto nilang mag-practice, kailangan nilang maging tulad ng Natoy, nagsasanay ng ilang masasamang sining para mapabilis, o maging katulad ni Trixie, sa kanyang talento at pinili ng malalaking sekta, o hanapin sila ng angkop na sining ng practitioner at hayaan si Terence na pilitin ito para sa kanila. Sa kasalukuyan, tila ang ikatlong paraan ang pinakamaaasahan, ngunit hindi isang madaling bagay na makahanap ng angkop na paraan ng paglilinang ng puso para sa kanila. Bawat isa ay may kanya-kanyang kakaibang pangangatawan, at hindi ito basta-basta madadala at linangin. Halimbawa, sa isang pamilya, ang mga pangangatawan ng mga taong may kaugnayan sa dugo ay karaniwang magkatulad, kaya ang lahat ay nilinang ang parehong paraan ng paglilinang ng kaisipan na formula. At ang mental cultivation PT formula na ito ay kailangan ding dumaan sa maraming taon ng refinement at improvement para maging ganap na angkop para sa cultivation ng pamilyang ito. Gayunpaman, ito ay naiiba sa isang sekta. Sa isang sekta, magkakaroon ng iba't ibang paraan ng paglilinang ng kaisipan na mapagpipilian ng mga disipulo. Gayunpaman, ang ilang mga tao ay hindi makahanap ng isang mental cultivation method PT formula na angkop para sa kanilang pangangatawan, na humahantong sa maliit na tagumpay sa kanilang paglalakbay sa paglilinang at walang pag-unlad. Gaya nga ng kasabihan. Ang magaling na guro ay mahirap makuha, ngunit ang isang mabuting mag-aaral ay mas mahirap hanapin. Ito ang dahilan kung bakit napakasikat ni Trixie sa Ice Palace. Ngunit kung titingnan ito mula sa ibang pananaw, kahit gaano kahusay ang potensyal ni Trixie, kung hindi siya nagkataon na pumunta sa Ice Palace, kung pupunta siya sa araw-araw at araw-araw na sekta o iba pang sinaunang sekta, malamang natretuhin siya na parang isang patay na tao na may basura. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi hinayaan ni Terence ang mga taong nakapaligid sa kanya na walang solidong practitioners foundation na magsimula sa landas. Madaling humanap ng manual ng sining ng practitioner, ngunit ibang kwento ang paghahanap ng angkop. Ang konstitusyon ng katawan ng bawat isa ay iba-iba. Hindi lahat ay maaaring maging isang magsasaka, at hindi lahat ay magkakaroon ng anumang mga tagumpay sa landas ng paglilinang. Ipinaliwanag ni Terence pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang karanasan ni Trixie sa pagkakataong ito ay isang ganap na pagkakataon. Hindi imposible para sa inyo na magsanay, ngunit kailangan mo munang maghanap ng angkop na sining ng practitioner.
Kung hindi, hindi lamang ito magiging mahirap na umunlad, ngunit magiging madali din para sa iyo na mapunta sa chi deviation. Bagamat maaari lamang silang bigyan ni Terence ng isang random na practitioner's art para magsanay sila, at kapag nagsimula na sila, magagamit ni Terence ang kanyang mga pamamaraan para pilitin silang itaas sa mystic early phase. Ngunit kung ang sining ng practitioner ay hindi angkop para sa kanila, maaaring hindi nila makontrol ang chi sa kanilang mga katawan, tulad ni Trixie bago siya magsimula, hindi makontrol ang malamig na chi sa kanyang katawan, at maging sanhi ng paglihis ng chi. Arg! Napakakomplikado. Medyo nadismaya si Cheryl, ngunit alam niyang nagsasabi ng totoo si Terence. Hindi siya gagawa ng anumang bagay para saktan sila, kaya walang magawa siyang sumagot, "I'm sorry, pero hindi ako mabuting tao." Then forget it. Ordinary is not bad. Pero, can't we just try? Ayaw sumuko ni Yasi. Paano ito babalik ako sa aking bayan pagkatapos ng pagsusulit? Balak ko sanang isama si Josephine, pero kung wala kayong gagawin ni Cheryl, pwede kayong magsama. Pretuhin na lang ninyo ito bilang bakasyon. Tatanungin ko ang aking matanda kung mayroong anumang angkop na sining para sa iyo na magsanay. Siya ay napakatalino, kaya hayaan mo muna siyang tingnan ang iyong konstitusyon ng katawan. Okay, makikita ng pangit na asawa ang kanyang mga in-laws. Masayang sabi ni Yasi. Yasi, anong pinagsasabi mo? Hindi pangit si Josephine. Sinaman siya ng tingin ni Cheryl. Oh. Hindi ako nagsasalita tungkol kay Josephine sis, nagsasalita ako tungkol sa sarili ko. Sabi ni Yasi nang walang katotohanan. Hindi nakaimik si Cheryl. Tinakpe ni Josephine ang kanyang bibig at tumawa. Kumunat ang noo ni Terence, nasanay na sa ugali ni Yasi. Tapos sabay na tayong lahat. Familiar naman tayong lahat sa isa't isa. O ako na lang mag-isa, sabi ni Josephine, walang kwenta yan. Mapapanatili ninyo ang isa't isa. Alam ni Josephine na walang sinabi si Cheryl dahil nag-aalala siya sa ugali ni Cheryl. Gayunpaman, si Josephine ay wala ng anumang puot sa kanila. Araw-araw silang namuhay ng magkasama. Mahihirapan silang masanay na bigla silang maghiwalay. Mabuti naman. Sabi ni Cheryl sabay ngiti. Siya ay naantala ng ilang sandali, ngunit ang mga kasanayan sa pagmamaneho ni Terence ay nasa unang klase pa rin. Hinawakan niya ang trapiko at sa wakas ay nakarating sa gate ng paaralan 10 minuto bago ang deadline. Nakahanap ng pwesto si Terence, ipinarada ang kanyang sasakyan, at kinuha ang kanyang tiket sa pagpasok mula sa Josephine. Good luck, guys. Magsikap kayo. Sabi ni Terence sa tatlo. Shield bro. Ikaw din. Sabi ni Yasi sabay taas ng kamao. Good luck sa lahat. Tumango si Cheryl. Gawin mo ang iyong makakaya sa iyong universidad. Magkakasama rin tayo. Sabi ni Josephine, medyo nahihiya. Pagkapasok nilang apat sa paaralan kung saan naruroon ang venue ng eksaminasyon ay naghiwalay na sila ng landas sa building ng pagtuturo at pumunta sa kani-kanilang exam venue. Tapos na ang araw, pero may ilang oras pa bago magsimula ang entrance exams. Hinanap ni Terence ang kanyang upuan at pumasok, sinundan ang numero sa mesa hanggang sa kanyang upuan. 1572. Ang upuan ni Terence ay nasa tabi ng bintana, at ang ilaw at kapaligiran ay medyo maganda. Mukhang maswerte siya. Uupo pa lang siya ay may narinig siyang tumawag sa kanya. Terence. Nagulat at pamilyar ang boses. Lumingon si Terence at nagulat nang makitang ang taong nakaupo sa tapat niya ay isang taong kilala niya. Melissa. Naramdaman ni Terence na napakaliit ng mundo para makilala niya si Melissa dito. Speaking of which, talagang tadhana ang dalawa. Pagsakay nila sa tren, magkatabi silang umupo. Pagsakay nila sa eroplano, magkatabi silang umupo. At nang kumuha sila ng entrance exam sa kolehiyo, magkatabi pa sila sa upuan. Halatang naisip din ito ni Melissa, at ngumiti. Nagkataon lang. Oo, talagang na-assign tayo sa parehong lugar ng pagsusulit. Naramdaman ni Terence na talagang maliit ang mundo.
Karaniwan, hindi masyadong malamang na makatagpo sila ng isang taong kilala nila sa parehong bulwagan ng pagsusulit, at malamang na hindi sila nasa parehong silid-aralan sa panahon ng pag-uuri. Si Terence at Melissa, gayunpaman, ay hindi magkaklase, at hindi rin sila nagmula sa parehong paaralan. Good luck! Sabi ni Melissa sabay ngiti na nahihiya. Ikaw din. Dahil doon, umupo si Terence sa kanyang upuan. Hindi pa nagsisimula ang pagsusulit, ngunit tahimik ang silid-aralan. Ayaw magsalita ni Terence. Inilapag na lang niya ang stationery sa mesa at hinintay na magsimula ang pagsusulit. Maya-maya, nagkagulo sa labas ng classroom. Naisip ni Terence na magsisimula na ang pagsusulit, ngunit hindi ito ang invigilator. Ito ay isang kalbong lalaki na may sigarilyo sa kanyang bibig, at isang dilaw na buhok na lalaki na tumutulong sa kanya na dalhin ang kanyang bag. Young Master Yo, please. Ang lalaking may dilaw na buhok ay magalang na gumawa ng isang nakakaanyaya na kilos at tinanggap ang kalbo na Young Master sa bulwagan ng pagsusulit. Anong klaseng pangit na lugar ito? Bakit mo ako inayos ng napakagandang venue ng pagsusulit? Nakasimangot ang binata na nagngangalang Young Master at mukhang malungkot. Agad na tumahimik ang classroom na napuno ng mga bulungan. May mga estudyanteng nagpakita ng naiinis na ekspresyon, ang iba ay walang pakialam, at ang iba na mas malapit sa kanila ay medyo natatakot. Oo, walang aircon dito. Nag-echo din ang dilaw na buhok. Pero Young Master ikaw, ilang oras na lang. Kaya mo na lang ba? Damn it, kung hindi dahil sa pagbibigay diin ng pamilya sa mga resulta, wala rin ako dito. Nagmura si Young Master habang naglalakad siya papunta sa classroom, pero dumiretso siya kay Terence. Nandito na. Lumakad ang dilaw na buhok sa upuan sa likod ni Melissa at itinuro ang papel sa mesa. Young Master, kaya mo yan. Kung wala na, babalik muna ako sa sarili kong exam venue. Ang taong may dilaw na buhok na ito ay hindi taga-exam hall na ito, ngunit mula sa isa pang exam hall. Nandito lang siya para pakiusapan. Young Master tumango ka at sumunod, ngunit hindi siya umupo sa kanyang upuan. Sa halip, tumayo siya sa harap ng mesa ni Melissa, kinuha ang tiket sa pagpasok sa pagsusulit ni Melissa, at tiningnan ito. Pagkatapos ay sinabi niya, "Not bad, little girl. Ikaw ay mula sa no. 2 middle school, kaya dapat ay napakahusay mo sa iyong pag-aaral. Pagkatapos mo, kopyahin ang sagot sa isang piraso ng papel at ipadala ito sa akin." Ang pangalawang high school ng Starfield ay isa ring pangunahing high school, ngunit hindi ito pribado, ito ay pampubliko. Ang kalidad ng edukasyon doon ay hindi gaanong naiiba sa unang paaralan ng Starfield, ngunit mas mahirap para sa ikalawang mataas na paaralan ng Starfield na makapasok. Lahat ng mga mag-aaral doon ay kailangang kumuha ng pagsusulit sa pasukan sa high school. Kumpara sa isang pribadong mataas na paaralan tulad ng unang paaralan ng Starfield, walang mga mag-aaral na pinondohan ng sarili. Siyempre, may mga transient students pa rin, pero wala silang second high school certificate. Kapag kumuha sila ng eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo, sasabihin din nila ang kanilang orihinal na paaralan sa kanilang tiket sa pagpasok. Kaya't nang makita ni Young Master na si Melissa ay isang estudyante mula sa no. 2 middle school, natural niyang alam na isa siya sa mabubuting estudyante. Ito. Nagulat si Melissa sa sinabi ni Young Master Yu. Napatingin siya sa kalbong nasa harap niya dahil sa takot, hindi alam ang isasagot. Talagang ayaw ni Melissa na tulungan siyang manloko. Not to mention the fact that she hated cheating, even if she reluctantly agreed. What if the invigilator found out when they passed the answers? Hindi ba siya hihilahin dito? Magtatrabaho ba ito o hindi? Magsabi ka. Young Master, nakita mo na si Melissa ay hemang at hoang, at siya ay medyo naiinip. Damn it, huwag tanggihan ang isang toast para lang uminom ng forfeit. Little girl, alam mo ba kung sino ka Young Master? Hinampas ng Blondie ang mesa ni Melissa. Sinasabi ko sa iyo, kung gagawin mo ang sinasabi mong Young Master, magiging maayos kami. Kung hindi, kapag lumabas ka sa exam hall na ito at may nangyari, mahirap sabihin. Nabalitaan ko na may isang pervert na magnanakaw kamakailan na dalubhasa sa pagnanakaw at panunukso sa mga batang babae. Paf!
Nag-iisip pa rin si Terence nang lumabas ang young master na ito. Hindi niya napigil ang matawa nang marinig ang dilaw na buhok na biglang binago ang topic sa peking Terence. Tila hindi alam ng lalaking ito na nahuli na ang peking Terence, at ginagamit pa rin ito para banta ang iba. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Ang dilaw na buhok na lalaki ay walang mahanap na magsisimula sa si Melissa ay isang babae, pagkatapos ng lahat, at maaari niya itong pagbabantaan ng kaunti, ngunit hindi niya ito mabugbog sa silid-aralan. Sa oras na ito, may isang tanga nakakadating lang sa kanyang pintuan, at ang dilaw na buhok ay nasa sabik na parang naturukan ng dugo ng manok. Lumingon siya at tinuro si Terence, "Tumayo ka, anong tinatawanan mo? Ayaw mo bang mabuhay? Naniniwala ka ba na kaya kitang patayin?" Hindi masisisi ang dilaw na buhok na mayabang dahil young master galing ka sa hidden house. Ang nakatagong bahay ikaw ay isa sa mga nangungunang pamilya sa lungsod ng Eastern Sea, nakatumbas ng Hidden House Hale at iba pa. Mas mataas pa ito kaysa sa Hidden House Hale. Hindi ibig sabihin nito na maraming master sa Hidden House mo, ngunit dahil ang Hidden House mo ay isang medikal na pamilya na may maraming medical masters. Higit sa lahat, may alchemist ang Hidden House mo. Kaya naman, kinumpirma rin nito ang supreme status ng Hidden U family. Dagdag pa, sinabi na ang Hidden House of the Right ay isang sangay ng sinaunang sekta, Sky Elixir Sect. Nadagdagan nito ang bigat ng Hidden House ng kanan sa harap ng iba pang mga nakatagong bahay. Siyempre, ito ay isang alamat lamang. Walang nakakaalam kung ang Hidden House mo ay may kinalaman sa Sky Elixir Sect, at hindi pa ito direktang ipinaliwanag ng pinuno ng Hidden House mo. Sa madaling salita, lahat ay misteryoso. Dahil ang Hidden House mo ay nakatuon sa alchemy, ang Hidden House ng mga disipulo mo ay hindi pinaghigpitin sa pagpasok sa secular na mundo. Hindi sila karaniwang mga high-level cultivator, ngunit ang mystic ang pinakamataas. 1573. Ang mga Master Above the Earth class ay karaniwang tinatanggap na mga gwardya, hindi mga pangunahing miyembro ng Hidden House mo. Ang lalaking may dilaw na buhok na ito ay lingkod ng Young Master Yu, isang study attendant, at isang bodyguard, kaya natural siyang napakayabang at dominanti. Natatawa ako sa iyo. Tumingin si Terence sa lalaking dilaw ang buhok, hindi man lang natatakot. Ang nakakaramdam ng kakaiba kay Terence ay ang taong ito, na mukhang hooligan, ay talagang may lakas ng isang early phase na mystic class spiritual practitioner. At naging interesado si Terence sa pagkakakilanlan ng young master mo. Maaaring ang young master na ito ay nagmula ka sa ilang aristokratikong pamilya o isang nakatagong aristokratikong pamilya. Hindi dapat magkaroon ng mga marangal na bahay. Alam ni Terence kung anong uri ng mga marangal na bahay ang mayroon, at ang tanging posibilidad ay ang young master na ito ay nanggaling ka sa isang tagong bahay. Ngunit, kahit na sila ay mula sa isang tagong bahay, si Terence ay hindi outrage. Si Melissa ay kaibigan niya kung tutuusin, at maganda ang impresyon niya sa kanya noong nasa trend sila. May magandang impresyon din si Terence sa maganda at tahimik na babaeng ito. Hindi niya kayang iwan siya kapag may problema siya. Hindi inakala ng lalaking may dilaw na buhok na maglalakas loob si Terence na magsalita ng ganoon. Siyempre, natigilan lang siya saglit bago niya naintindihan ang nangyayari. Sa ganang kanya, walang takot si Terence dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang kaya. Kung siya ay nasa maliit na bilog ng mga alagad ng nakatagong noble house, kahit na ang mga mas malakas kaysa sa kanya ay kailangang tumawag sa kanya ng Blondie Brew ng may paggalang. Ang sitwasyon ng isang fox na nagsasamantala sa kapangyarihan ng isang tigre at isang aso na umaasa sa kapangyarihan ng kanyang amo ay ipinakita ng matindi at malinaw ng lalaking may dilaw na buhok. Hindi ito maaaring makatulong. Ang lahat ng mga nakatagong bahay ay kailangang pumunta sa Hidden House mo. Miyembro man ito ng pamilya na may kakaibang sakit o kung gusto nilang humingi ng ilang low-level na table task, kailangan nilang pumunta sa Hidden House sa iyo. Ito rin ang dahilan kung bakit pambihira ang status ng Hidden House mo. Ito rin ang dahilan kung bakit labis na pinahahalagahan ng iba pang marangal na bahay sina Terence at Martin. Siyempre, sa aspeto ng pagtatago, ang mga sikat na doktor sa secular na mundo ay hindi kasing halaga. Ipadala mo siya sa ospital. Hindi na niya kailangang kumuha ng pagsusulit.
Young Master tumingin ka kay Terence at inutusan ang dilaw na buhok. Natural na hindi niya bibitawan ang sinumang nang ahas na hamanin ang awtoridad ng pamilya mo. Oo. Narinig ng lalaking may dilaw na buhok ang mga salita ni Young Master Yu at itinaas ang kanyang kamay upang hampasin si Terence ng walang pag-aalinlangan. Ang isang maagang yugto ng mystic ay hindi pa sapat upang painitin ang katawan ni Terence. Ang kamao ng dilaw na buhok ay tila napakabilis, ngunit sa mga mata ni Terence, ito ay nasa slow motion na parang sa isang pelikula. Madaling nahawakan ni Terence ang kanang kamay ng taong may dilaw na buhok at pinisil ito, at isang mahinang tunog na nagmula sa braso ng lalaking may dilaw na buhok. Ayaw ni Terence na magdulot ng gulo sa exam hall, kaya nakontrol niya ng husto ang kanyang lakas. Nabali lang niya ang buto ng braso ng lalaki, ngunit hindi ito nabali. Hindi ito mukhang malaking sugat, ngunit napakasakit at namamaga. Napakalambot ng tunog ng bitek ng buto kaya hindi mo narinig si Young Master, ngunit malinaw na narinig ng lalaking may dilaw na buhok ang malutong na tunog ng buto sa kanyang braso. Halos mapasigaw siya sa sakit, pero para hindi mawalan ng mukha, nagngangalit siya at tiniis. Sa oras na ito, muling kumilos si Terence, direktang hinaila ang buhok ng dilaw na buhok at binuhat siya. Mukhang nakikipag-away si Terence sa kalye, ngunit ang dilaw na buhok lang mismo ang nakakaalam na hindi iyon ganoon. Siya ay isang magsasaka, at ang kanyang mga galaw ay napakatatag at matatag. Nabalian man ang mga buto sa kanyang braso, hindi naman nasaktan ang kanyang mga binti. Para madaling kunin ng ibang tao, ang lakas ng kabilang partido ay dapat na higit pa sa kanya. Sa pag-iisip nito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng madilaw na buhok. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang cultivator dito, at isang cultivator na isang antas na mas malakas kaysa sa kanya. Galing ka ba sa examination hall na ito? Kung hindi, umalis ka na rito at itigil ang pagiging hadlang. Binuhat ni Terence ang lalaki at pumunta sa bintana. Yellow hair? Ano ang ginagawa mo? Gamitin mo ang iyong tunay na chi para bugbugin siya hanggang sa ma-disable siya. Young Master, medyo nabalisa ka. Hindi niya alam ang ginagawa ng dilaw na buhok. Alam niya ang lakas ng lalaking may dilaw na buhok, ngunit sa nakita niya ngayon, hindi man lang ginamit ng lalaki ang kanyang dalisay na enerhiya na lalabanan niya si Terence na para bang isa siyang gangster. Siyempre, maliban sa Blondie mismo, walang nakakaalam ng totoong sitwasyon. Ang lalaking may dilaw na buhok ay mukhang nakikipag-away sa isang gangster, at si Terence ay mukhang nakikipag-away sa isang normal na estudyante, hinihila ang kanyang buhok at lahat. Hindi ito mukhang away sa pagitan ng mga practitioner. Gayunpaman, tanging ang Blondie ang nakakaalam na hindi ito ang kaso. Si Terence, isa talaga siyang mystic early phase peak. Siyempre, ito lang ang naramdaman niya. Madali siyang mahawakan ni Terence kung mas mataas lang siya ng isang level kaysa sa kanya, kaya pinigilan ni Terence ang kanyang lakas sa Mystic Early Phase Peak at hindi nagpakawala ng kanyang lakas bilang isang Mystic Late Phase. Mystic Early Phase Peak. Naramdaman ng lalaking may dilaw na buhok ang lakas ni Terence, ngunit hindi pa rin siya makapaniwala. Hindi siya naniniwala na may master na ganito sa exam hall. Pagkatapos ng lahat, napakahirap para sa karaniwang mundo na magkaroon ng isang practitioner. Maaaring si Terence ay mula sa isang noble house o isang tagong bahay. Pero wala pa akong narinig na ganyang tao. Binuksan ni Terence ang bintana at itinapon ang lalaki sa bintana sa ikatlong palapag na parang basura. Ang taong may dilaw na buhok ay isang early phase mystic class practitioner, hindi siya masasaktan sa pagkahulog mula sa taas na ito, at kaya hindi na kailangang mag-alala ni Terence sa anumang pagpatay na magaganap sa exam hall. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Terence ay naging sanhi ng pagsigaw ng ibang mga estudyante sa gulat. Hindi nila inaasahan na ganoon kaarahas si Terence, na nagtatapon ng isang tao sa bintana sa ikatlong palapag. Bagamat naramdaman nila na ang mga kilos ni Terence ay lubos na kasiya siya pagkatapos ng lahat, kinasusuklaman din nila ang dilaw na buhok ang kanilang mga kaklase ay nag-aalala para kay Terence. Kung talagang may pagpatay, hindi na kailangan pang kumuha ng entrance exam sa kolehiyo si Terence. Tinakpin ni Melissa ang kanyang bibig sa gulat, hindi niya akalain na gagawin iyon ni Terence.
Kung talagang hindi makukuha ni Terence ang entrance exam sa kolehiyo dahil sa kanya, at naging mamamatay tao, hinding-hindi makakapagpahinga si Melissa sa kapayapaan. Gayunpaman, nang tumingin ang mga estudyante mula sa bintana, nakita nila ang lalaking may dilaw na buhok na bumangon mula sa lupa, ayos lang. Siya ay nakatingin kay Terence na may galit, ngunit si Terence ay nakabalik na sa kanyang upuan at hindi na nag-abala sa kanya. Young Master, natural na alam mo na ang dilaw na buhok na lalaki ay hindi mamamatay sa pagkahulog, ngunit siya ay nagulat din kay Terence. Paano itinapon ng lalaking ito ang dilaw na buhok? Bakit hindi tumanggi si Blondie? Walang dilaw na buhok sa tabi niya, Young Master, bigla kang nakaramdam ng hiya. Ang dilaw na buhok ay isang practitioner, ngunit siya ay isa lang siyang ordinaryong alchemist. Bagaman mayroon siyang lakas ng isang ginintoang klase, hindi ito isang uri ng pag-atake, ngunit isang uri ng suporta. Siya ay karaniwang hindi gaanong naiiba sa mga ordinaryong tao. 1574. Kaya, Young Master, ikaw ay nasa isang dilema. Kasama si Terence dito, hindi siya nang ahas na humingi ng kahit ano kay Melissa, pero kung susuko siya ng ganun-ganun lang, nakakahiya. Bukod dito, wala siyang ideya kung ano ang magiging mga tanong. Kung walang nangopya sa kanya, makakakuha lang siya ng kaunting marka para sa mga multiple choice na tanong. Hindi siya makakakuha ng isang punto para sa iba pang mga tanong. Okay ka lang talaga. Nagsushoot ka ba ng isang special effects na pelikula? Nagtatakang sabi ng isang estudyante sa may bintana. Nagsilapitan din ang mga estudyanteng nakaupo sa ibang upuan. Sure enough, nakita nila na magaling ang dilaw na buhok. Malinis din ang bukid na orihinal na puno ng dugo. Nakahinga ng maluwag si Melissa nang marinig niyang ayos lang ang dilaw na buhok. Tumingin siya kay Terence nang may pasasalamat, ngunit hindi ito nagsalita dahil nakatayo ka pa rin sa tabi niya, Mister. Mag-e-exam ka ba o mawawala? O hayaan mo akong sumakay sa iyo? Gusto mo bang maging Superman? Hahayaan kitang masiyahan sa pagtrato ng isang lumilipad na tao. Tumingin si Terence kay Young Master at nagtanong. Ako. Maghintay lang at tingnan. Young Master, pinandilatan mo si Terence. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, ngunit walang saysay na manatili siya. Hindi niya maaaring takutin si Melissa ngayon, at hindi niya magagawa ang isang tanong mamaya. Ano ang punto ng pag-aaksaya ng oras? Not to mention, Young Master, gusto mong mahanap agad si Huang Mauwenbro at tanungin siya kung ano ang nangyari kanina. Bakit hindi siya lumaban at itinapon ni Terence palabas ng gusali? Oh! Mahinang sagot ni Terence. Young Master, bigla mong naramdaman na nawalan siya ng mukha. Ito ay isang harapang pag-uusap, ngunit hindi niya ito sineseryoso. Kahit na sinabi ni Terence na, hindi ako natatakot sa iyo, mas mabuti pa ito. Ang simple ni Terence, ay hindi siya pinapansin. Young Master, pinandilatan mo si Terence, inaalala ang kanyang pangalan at mukha bago umalis ng exam hall nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Young Master sa exam hall, lahat ng iba pang kandidato ay humagalpak ng tawa. Ang mga aksyon ni Terence ay lubos na kasiya siya. Noon, nakita nila si Young Master Yu and the yellow-haired man looking fierce. Kahit naiinis sila ay hindi sila naglakas loob na magsalita. Tutal, lahat ay nandito para kumuha ng pagsusulit. Walang gustong magdulot ng gulo. Natural na tiniis nila ito. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Terence ay kumakatawan sa kanilang mga damdamin. Natural, tuwang-tuwa sila, at ang ilan ay nagsimulang pumalakpak para kay Terence. Nashock ka ba? Hindi naman makakaapekto sa mood ko para sa exam, di ba? Lumingon si Terence kay Melissa. I won't. Umiling si Melissa. Kailangan ko talagang magpasalamat sa ginawa mo noon. Wala lang, tatanungin pa sana ni Terence si Melissa kung kumusta ang mga pangyayari sa Yanjing nang tumunog ang bell, hudyat na magsisimula na ang pagsusulit. Pumasok ang invigilator sa hall. Biglang tumahimik ang silid-aralan, at ngumiti si Terence kay Melissa nang walang sinabi pa. Inayos niya ang kanyang pag-iisip at naghanda para sa pagsusulit. Matapos mapahiya ni Terence, Young Master, wala ka na sa mood na magpatuloy sa pagsusulit. Pagkalabas ng gusali, nakita niya ang dilaw na buhok na naghihintay sa bukid, at hindi niya napigil ang magalit, anong kalokohan ang ginagawa mo?
Bakit mo hinayaang ihulog ka niya? Gusto mo ba talagang maging eroplano? Bakit hindi mo siya tinuruan ng leksyon? Nasiraan ka ng mukha ang iyong young master. Young master Yu, hindi naman sa ayaw ko, pero masyadong malakas ang kalaban. Isa siyang mystic early phase peak, mas mataas ng isang level kaysa sa akin. Wala akong chance na manalo laban sa kanya, hindi man lang ako makalaban. Sabi ng lalaking dilaw ang buhok na may mapait na ngiti. Ano? Sabi mo isa siyang mystic early phase peak. Paano naging posible iyon? Paano ang isang maliit na lungsod tulad ng Starfield ay magkakaroon ng napakalakas na master? Young master, laking gulat mo nang marinig ang sinabi ng lalaking may dilaw na buhok. May mga tagong bahay din ba dito? Wala pa akong narinig na isang nakatagong bahay, ngunit may ilan sa kanila. Gayunpaman, sa impormasyon ng aming pamilya, hindi pa ako nakakita ng ganoong tao sa mga nakababatang henerasyon. Ang sabi ng lalaking may dilaw na buhok. Maaaring siya ay isang palaboy na magsasaka. Young master, natigilan ka. Posible yan. Tumango ang dilaw na buhok dahil wala na siyang maisip na ibang posibilidad. Hindi ko akalain na may napakaraming nakatagong talento sa isang maliit na lugar tulad ng Starfield. Kung alam ko ito ng mas maaga, pumunta ako dito upang magsaya. Young master, na mayabang na sabi mo. Inilagay niya ang kanyang sarili sa napakataas na posisyon at nakahanap ng dahilan para mapahiya siya ni Terence. Ang ibig niyang sabihin noon ay hindi niya sineseryoso ang mga magsasaka dito. Ngayon, tila ito ay medyo kawili-wili. Minamaliit lang niya ang kalaban. Iilan lang silang sundalong hipon at general ng alimango. Paano sila nakapasok sa mata ni Young Master? Young Master Yu, purple hair at ang iba pa ay wala sa examination hall na ito. Kailangan mo ba silang tawagan? Sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Ang purple na buhok ay isa rin sa mga followers ni Young Master at Master na ni-recruit ng Yu family. Ang mga taong ito, sa madaling salita, ay mga magsasaka na hindi tinatanggap sa ibang mga nakatagong pamilya at maliliit na sekta, kaya sila ay sumapi sa Hidden Yu family. Sa suporta ng isang malaking bilang ng mga elixir mula sa nakatagong pamilya mo, nagkaroon din sila ng ilang mga tagumpay sa kalsada ng paglilinang. Young Master, hindi ka orihinal na estudyante ng Starfield, ngunit nagdulot siya ng ilang kaguluhan sa kanyang paaralan sa lungsod ng Stonegate at nasugatan ng isang alagad na responsable sa paggawa ng pera sa labas. Ang Hidden House ay hindi mo na siya masakop, kaya kinailangan nilang ilipat ang Young Master sa lungsod ng Starfield upang humiga, at natural na lumipat din dito ang kanyang mga tagasunod. Kaya lang pagkatapos mong mag-transfer ng school si Young Master, hindi siya pumunta ng Starfield ng isang araw. Kumain lang siya, uminom, at magsaya sa labas araw-araw. Ang eksaminasyon sa pasukan sa kolehiyo ay isang formalidad lamang para sa Young Master mo. Sa nakatagong mga mapagkukunan ng pananalapi ng iyong pamilya, ang mga taong ito ay walang problema sa pag-aaral sa unibersidad. Gayunpaman, ang matandang lalaki ng pamilya mo ay isang alchemist at isa ring scholar, kaya mas pinapahalagahan niya ang mga akademiko. Natural, gusto rin niyang ma-admit sa unibersidad ang mga anak ng kanyang pamilya sa tunay na kakayahan. Gayunpaman, itong Young Master na ito ay hindi ka direktang inapo ng nakatagong pamilya mo, kaya kahit na siya ay na-admit sa unibersidad, isang ngiti lang ang makukuha niya mula sa matandang lalaki ng pamilya mo at makakatanggap ng ilang mga gantimpala, kaya Young Master ay hindi mo na pinansin. Tawagan mo siya. Kailangan kong turuan ng leksyon ang batang ito. Kung hindi, saan ko ilalagay ang mukha ko? Young Master, you said hatefully. Not only purple hair, get blue hair and the others to come as well. Isang mystic mid-phase master at isang early phase peak master. Hindi ako naniniwalang hindi nila siya mapilayan. Sige, tatawag ako ngayon. Tumango ang dilaw na buhok at sinabing 1575. At ang babaeng iyon doon, hindi siya masama. Siya ay patas at malambing. Gustong-gusto kong gumawa ng ganitong uri ng babaeng estudyante na mahusay sa karakter at pag-aaral. Bantayan siya mamaya. Young Master, inutusan mo ang lalaking dilaw ang buhok. Huwag kang mag-alala, Young Master Yu. I promise to do it well.
Ang dilaw na buhok ay matagal nang kasama ni Young Master at alam niya ang mga libangan ni Young Master gaya ng likod ng kanyang kamay. Sa tuwing sinasaktan mo ni Young Master ang mga babae, siya ang tumulong. Sa bulwagan ng pagsusulit, hindi alam ni Terence na si Master ay nasa ibaba ka na at naghahanap ng isang tao. Kung alam ni Terence na napakasama ng batang ito, may ginawa sana ito sa kanya. Mabilis na natapos ang unang umaga, at matagal nang natapos ni Terence ang kanyang papel, ngunit hindi niya ito naibigay ng maaga. Nakita niyang natapos na rin ni Melissa ang kanyang papel, ngunit paulit-ulit pa rin niyang sinusuri ito. Pagkatapos ibigay ang kanyang papel, sabay na lumabas ng exam hall sina Terence at Melissa. Ikaw. Sabay na nagsalita sina Terence at Melissa. Mauna ka. Sabi ni Melissa kay Terence. Mauna ka na. Sabay na sabi ni Terence. Paano mo ginawa? Sabay ulit na sabi ng dalawa. Pagkasabi noon ay hindi napigilan ng dalawa na magtinginan at ngumiti. Pareho nilang nadama na ito ay isang hindi kapani-paniwalang pagkakataon. Sa pagsasalita nito, naramdaman ni Terence na sila ni Melissa ay talagang konektado ng tadhana. Napakaraming pagkakataon ang namamagitan sa kanila, at sa panahon man ng pagsubok o kapag nasa labas siya, lagi niya itong nakasalubong. Ayos lang ako. Ngumiti si Melissa. Maraming salamat sa ginawa mo ngayon. Gayunpaman, ang ginawa mo ay medyo mapanganib. Sa mga mata ni Melissa, si Terence ay isang hindi kapani-paniwalang tao. Siya ay hindi makapaniwala sa unang pagkakataon na nakilala niya ito. Nascam siya ng dalawang scammer sa tren, at naging tanga siya para balon siya, para lang malaman na lahat ng pera nila ay napunta sa bag ni Terence pagkababa ng tren. Ang pangalawang pagkakataon ay nasa business district, nang mapagkamalan siyang naaksidente sa sasakyan, at nailigtas ni Terence ang matanda nang hindi nagtagal. At sa pagkakataong ito, tumalon ang puso ni Melissa. Talagang itinapon ni Terence sa bintana ng ikatlong palapag ang taong nanggulo sa kanya. Sa kabutihang palad ang tao ay magaling, o si Terence ay magiging isang mamamatay tao. Hindi ito delikado. Ang taong iyon ay isang cultivator. Hindi siya mamamatay sa pagkahulog. Alam ni Terence na si Melissa ay kamag-anak ng bahay ni Tern, kaya kailangan din niyang malaman ang tungkol sa mga practitioner. A cultivator. No way. So, isa ka ring cultivator. Dilat ang mga mata ni Melissa habang nakatingin kay Terence. Si Melissa ay hindi pamilyar sa terminong practitioner, ngunit malayo pa ito. Si House Turner ay isa sa mga marangal na bahay, ngunit bukod kay Tio Hinpay, walang ibang mga practitioner. Matapos mamatay si Tito Pai, ilang practitioner pa ang dumating, ngunit naputol na ni House Turner ang pakikipag-ugnayan kay House Kang. Hindi na muling nakipag-ugnayan si House Turner kay Melissa, at natural na kumupas ang relasyon sa pagitan ng bahay na Turner at Melissa. Kaya't kahit na alam ni Melissa ang tungkol sa mga practitioner, narinig lang niya ang tungkol sa kanila. Hindi pa niya nakita ng personal si Tito Pai. Ang tanging practitioner na nakita niya ay si Chester, at sa oras na iyon, naramdaman ni Melissa na ang mga practitioner ay malayo sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan na si Terence ay isang practitioner. Sa wakas ay naunawaan ni Melissa kung bakit napakalakas ni Terence. Siya ay isang practitioner. Siyempre, para sa mga magsasaka, hindi karaniwan na makipaglaro sa ilang mga manloloko, magligtas ng isang ordinaryong tao, o itapon ng blondie sa labas ng bintana. Oo, medyo mas malakas sa kanya. Kamusta ka na? Ngumiti si Terence. Bago. Naayos mo na ba ang lahat sa Central City? Hindi ka ba engaged kay Hal Ilang? Medyo kakaiba ang relasyon ni Terence at Melissa. Parang pagkakaibigan ng isang maginoo, ngunit mas mainit ito kaysa sa mga normal na kaibigan. Walang gaanong pag-iibigan sa pagitan nila, at nagkaroon ng hindi masabi na pagkakaunawaan sa pagitan nila. Si House Turner at House Kang ay hindi maganda ngayon, kaya ang aking pakikipag-ugnayan ay wala ng kahulugan. Nagkibit balikat si Melissa sa sarili. Kasangkapan lang ako para sa kasal nila. Kapag kailangan nila ako, sinusundo nila ako. Kapag hindi nila ako kailangan, natural na wala silang pakialam sa akin. Pero hindi ba maganda ito? Kahit papaano ay hindi ko kailangang magpakasal sa taong hindi ko gusto. Narinig ni Terence ang pait sa boses ni Melissa at inaliw siya nito.
Oo, mabuti din iyon. I guess I can go back to school in peace now. Ngumiti si Melissa. Naglakad ang dalawa palabas ng school building, at lumingon si Terence kay Melissa. May hinihintay ako dito. Gusto mo mauna o maghintay sandali? Girlfriend mo. Hindi malay na tanong ni Melissa. Nakita na niya noon si Trixie sa Yanjing, kaya naisip niyang si Trixie iyon. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Terence. Kung ganoon ay aalis na ako at hindi na kita iistorbohin. Ngumiti si Melissa at kumaway kay Terence bago mabilis na tinungo ang gate ng paaralan. Sa oras na ito, naghihintay na ang mga mag-aaral na may purple-haired at blue-haired sa entrance ng examination room kasama si Young Master Yu at ang mga estudyanteng yellow-haired. Nakatingin sila sa mga estudyanteng lumalabas sa gate ng school. Ang mga mag-aaral ay nagpapanatili ng isang magalang na distansya mula sa mga taong halatang hindi mabubuting tao. Napatalon si Melissa nang makita sila habang naglalakad palabas ng paaralan. Hindi nagtagal ay nalaman niyang nandito sila para kay Terence. Tumalikod siya at tumakbo papasok ng school. Young Master, nandyan ang batang babae. Young Master, nakatitig ka kay Terence, habang ang dilaw na buhok ay nakatitig kay Melissa. Hindi niya nakalimutan kung ano ang pinapagawa ni Young Master sa kanya. Bakit ka tumakas? Young Master, nakita mo rin si Melissa sa sandaling ito, at agad siyang sumimangot at nagtanong, hulihin mo siya at ibalik siya. Tumango ang blonde at hahabol na sana pero pinigilan siya ng mga security guard ng school sa entrance. Sa ngayon, ang mga tao lamang ang maaaring lumabas sa bulwagan ng pagsusulit. Nagsalubong ang kilay ng blonde. Gusto niyang magalit pero naalala niyang ito ang venue ng exam ng college entrance examination. Kung talagang nagdulot sila ng eksena, hindi siya natatakot sa anuman, ngunit natatakot siya na sisihin siya ng kanyang matanda. Dapat mong malaman na ang matanda ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa isang pamilya na may reputasyon sa panitikan. Kung alam niya ang tungkol sa pag-uugaling ito ng paggawa ng isang eksena sa bulwagan ng eksaminasyon, natatakot ako na Young Master ay hindi ka magkakaroon ng magandang oras. Kaya, pagkatapos mag-alinlangan sandali, bumalik ang dilaw na buhok at sinabi kay Young Master, Young Master, may mga security guard na nakaharang sa daan. Hindi ka nila pinapasok sa school. This is the exam grounds, hindi maganda na magkagulo tayo dito. No need to chase. I don't believe na kaya niyang magtago doon at hindi lalabas. Babantayan namin ang lugar na ito. Young Master, hindi ka tanga. Natural na alam niya kung ano ang inaalala ng lalaking dilaw ang buhok. 1576. Naghihintay si Terence sa harap ng gusali, at napakabilis na dumating sina Cheryl, Yasi, at Josephine. Inabot nilang lahat ang kanilang mga papel sa huling minuto, kaya sabay-sabay silang lumabas. Kumusta kayo? Nakangiting tanong ni Terence. Hindi masama. Ang tatlong babae ay sabay-sabay na tumango at sinabing may kasiyahan. Kanina pa, handa silang mabuti sa bahay at nakagawa sila ng maraming exercise book, kaya ang mga tanong sa pagsusulit na ito ay karaniwang madaling maunawaan. Habang nag-uusap sila, nagulat si Cheryl nang makita si Melissa na tumatakbo palapit sa kanila. May impresyon siya sa babaeng ito, kilala siya ni Terence sa kalye ng negosyo, at tinulungan pa niya itong malutas ang isang maliit na problema. May ilang galit si Cheryl kay Terence noong panahong iyon, at nag-iwan ng malalim na impresyon si Melissa sa kanya. Hinahanap ka nila. Lumingon si Cheryl kay Terence at nagtanong. Bagamat hindi nagalit si Cheryl, hindi pa rin niya kayang bitawan ang nangyari noon. Napakurap-kurap si Terence habang itinaas ang kanyang ulo upang makitang tumatakbo si Melissa. Anong problema, Melissa? Anong nangyari? Terence, ang Young Master mo noon ay nagdala pa ng ilang tao at naghihintay sila sa atin sa pasukan. Sasabihin sana ni Melissa na, hihintayin kita, ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na siya ang nagsimula ng lahat ng ito, kaya paano niya ito itutulak? May hinahanap ka na naman. Nakakatawa si Terence, may masamang memorya ba ang taong ito? O hindi gumagana ng maayos ang utak ng taong dilaw ang buhok? Halatang maawin siya kanina. Kung hindi, hindi lang niya ito agad napatay, madali niya itong mapilayan.
Bakit hindi agad nawala ang lalaking ito? Bakit siya nakahanap ng haharap sa kanya? Anong nangyari? Terence. Kinakabahang tanong ni Josephine nang marinig niyang may naghihintay sa kanya sa labas. Hindi na ito inisip ni Terence at ipinaliwanag ang sitwasyon sa tatlo, isang mystic early phase master at isang young master mula sa hindi kilalang bahay, sabay nating alagaan sila. Pagkatapos ang tulong na nakuha niya, nag-aalala si Josephine. Tingnan natin. Sabi ni Terence. Nakita ni Melissa sina Cheryl, Yasi, at Josephine at medyo nahihilo. Bakit may tatlong magagandang babae sa tabi ni Terence? Hindi ba't ang kasintahan niyang si Trixie? Bakit wala siya dito? I'm sorry for the trouble. Hindi alam ni Melissa kung sino ang tatlong babaeng ito para kay Terence, ngunit nakikita kung gaano sila nag-aalala tungkol sa kanya, tiyak na malapit sila. Wala lang, umiling si Josephine, naaawa kay Melissa. Kung wala si Terence, siguradong binubuli siya ni Mr. Yu, at kung gagawin talaga nila ang sinabi niya, malamang na makik-out si Melissa sa exam hall dahil sa pagdaraya. Ako si Melissa, ikinagagalak kitang makilala. Magalang na sabi ni Melissa. Nakahinga siya ng maluwag nang marinig iyon. Ako si Josephine, ang girlfriend ni Terence. Ikinagagalak kitang makilala. Sabi ni Josephine habang ipinakilala niya sina Cheryl at Yasi kay Melissa. Hello, ako ang maliit na asawa ni Sheldbro. Binati ni Yasi si Melissa. Kapatid na kalasag. Napakurap si Melissa. Si Terence ito, iyon ang personalidad ni Yasi, mahilig siyang magbiro. Magiging maayos kapag nakilala natin ang isa't isa, nakangiting paliwanag ni Josephine. Oh! Tumingin si Melissa kay Josephine ng kakaiba. Naisip niya sa kanyang sarili, bakit hindi siya nagagalit kapag tinawag siyang maliit na asawa ng kanyang kasintahan. Tama yan. Biglang naisip ni Melissa si Trixie at tumingin kay Terence ng kakaiba. Gusto niyang magtanong, ngunit hindi niya alam kung magdudulot ba siya ng gulo para kay Terence. Paano kung siya ang manliligaw niya sa labas? O si Josephine ba ay kanyang kalaguyo? Kaya naman, naitago lamang ni Melissa ang tanong sa sarili. Sabay silang lumabas ng paaralan, at nakita ni Terence ang dilaw na buhok na lalaki at young master mo sa isang tingin, pati na rin ang dalawang tagasunod sa tabi nila. Nakikita ni Terence ang kanilang lakas sa isang tingin sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi man lang niya ito inilagay sa kanyang mga mata. Sila. Itinuro ni Melissa ang mga tao sa harap ng gate ng paaralan, nag-aalala. Ha! Ngumiti si Terence, okay lang, hindi sila mangangahas na gumawa ng kahit ano. Wala kang lakas ng loob na kumilos. Nagulat si Melissa. Oo, kung ayaw mong maniwala sa akin, tumaya tayo. Kung magyayabang lang tayo ng ganito, siguradong hindi maglalakas loob na kumilos ang tatlong tauhan ni Young Master. Sabi ni Terence. Napakurap si Melissa. Naisip niya na medyo katawa-tawa ang mga sinabi ni Terence, ngunit nang makita kung gaano siya katiwala, bigla niyang naalala kung gaano siya kalmado nang makilala niya ang scammer sa tren. Hindi kaya may plano na siya. Gayunpaman, hindi naiwasang magtanong ni Melissa. Pusta? Sa ano? Hindi talaga alam ni Terence kung ano ang tataya, ito ay isang random na pag-iisip, pagkatapos ng lahat, at hindi talaga siya magtaya ng kahit ano kay Melissa. Paano kung matalo ka, pangako mo sa akin ang isang bagay. Kung matalo ako, pangako ko sa iyo ang isang bagay. Casual na sabi ni Terence. Well. Namula si Melissa, halatang nag-iisip pa ng mga bagay-bagay. Sa tingin ko hindi magandang ideya iyon. Walang magawang umiling si Terence, paano kung manalo ka, pangako mo sa akin ang isang bagay. Kung manalo ako, pangako ko sa iyo ang isang bagay. Iyan ay okay. Hindi makatanggi si Melissa matapos marinig ang sinabi ni Terence. Tila walang ibang intensyon si Terence, at masama ang pakiramdam niya sa pag-iisip kay Terence sa masamang paraan. Hindi masisisi si Melissa sa pagiging maingat, bagaman pagkatapos ng pakikipag-ugnayan sa bahay na si Kang, siya ay naging mas maingat, natatakot na siya ay mahulog muli sa bitag ng isang tao. Oh, Sheldbro,
sinasadya mo bang mawala? Nakangiting sabi ni Yasi. Yasi, huwag kang magsalita ng walang kaparerekon. Nakita ni Cheryl ang awkwardness ni Melissa. Nagulat din si Melissa sa mga salita ni Yasi, ngunit hindi siya nagsalita pagkatapos makita ang kalmadong mukha ni Terence. Kaya, naglakad silang 5 patungo sa gate ng paaralan. Young Master, darating sila. Ano ang dapat nating gawin? Sabihin mo lang. Sabi ng lalaking may dilaw na buhok nang makita niya si Terence na naglalakad. Bakit ang daming magagandang babae? Ang swerte talaga ng batang ito, ha? Young Master, tumingin ka sa mga babae sa tabi ni Terence, ang kanyang mga mata ay dilat. Akala niya ay maganda na si Melissa, at matutuwa siya kung makukuha niya ito, ngunit hindi niya inaasahan ang 3 pa. 1577. Young Master, gusto mo bang hulihin ko silang lahat para sa iyo? Medyo naglaway lang talaga ang dilaw na buhok, pero alam din niyang ang nagustuhan ni Young Master ay isang taong hindi mahawakan ng mga followers niya, kaya napag-isipan na lang niya. Sige. Young Master, tumango ka nang hindi nag-iisip. Hindi siya masisisi sa pagiging mayabang sa ganang kanya, walang anumang nakatagong mga marangal na bahay sa Starfield, kaya walang dapat ikatakot. Sa ganang kanya, si Terence ay isang practitioner lamang na may kaunting lakas, at hindi siya natatakot sa kanya. Humanda kayong lahat. Sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Walang problema. Lahat, humanda. Sabi ng mga lalaking may kulay purple at blue ang buhok. Bagamat mas mataas ang kanilang lakas kaysa sa lalaking may dilaw na buhok, pareho silang Young Master use subordinate, kaya napakagalang nila sa isa't isa. Kung kumilos sila ng mahigpit sa isa't isa at hindi ka nasisiyahan sa Young Master, mawawala sa kanila ang elixir para sa cultivation ngayong buwan, at maging ang elixir reward. Gayunpaman, nang malapit nang marating ni Terence ang gate ng paaralan, na-activate niya ang sining ng Dragon Mastery. Sa isang iglap, ang kanyang lakas bilang isang Mystic Late Phase ay ganap na nahayag. Siyempre, ito ay isang bagay lamang na maaaring makita ng mga practitioner, hindi magagawa ng mga normal na tao. Ang dilaw, lila, at asul na buhok ng mga lalaki ay malapit ng kumilos mula sa kanilang punto ng view, isang Mystic Early Phase peak ay isang piraso ng cake. Gayunpaman, ang hindi nila inaasahan ay ang Mystic Early Phase peak sa kanilang mga mata ay biglang naging isang Mystic Late Phase. Kailangang malaman ng isa na ang pinakamalakas sa kanila ay isang Mystic Mid-Phase Master lamang, at si Terence ay isang Mystic Late Phase, sila ay 2 antas ang pagitan. Magkasama man silang 3, hindi sila ang kakampi niya. Kung si Terence ay Mystic Mid-Phase peak lamang, kung gayon ang Mystic Mid-Phase bilang nangunguna at Mystic Early Phase at Peak Early Phase bilang suporta, silang 3 ay maaaring labanan siya. Ngunit, si Terence ay isa na ngayong Mystic Late Phase. Kahit na silang 3 ay magkasamang umakyat, sila ay mabubugbog pa rin, at ang kanilang mga buhay ay maaaring nasa panganib pa. Higit sa lahat, si Terence ay isang Mystic Late Phase, hindi lang siya isang normal na practitioner. Ang isang freelancer na umaabot sa Mystic Late Phase sa edad ni Terence ay sadyang hindi kapani-paniwala. Sa ganang kanila, si Terence ay maaaring talagang mula sa isang tagong bahay, kaya lang hindi nila alam ang tungkol dito. Kung ganoon, malinaw na hindi isang matalinong hakbang ang maging kaaway ni Terence. Sa ganang kanila, si Terence ay maaaring talagang mula sa isang tagong bahay, kaya lang hindi nila alam ang tungkol dito. Kung ganoon, malinaw na hindi isang matalinong hakbang ang maging kaaway ni Terence. Upang magkaroon ng gayong mga tagumpay sa murang edad, ang lakas ng tagong bahay na ito ay tiyak na hindi dapat maliitin. Bagamat ang dilaw, lila, at asul na buhok ay hindi rin mahina, lahat sila ay Mystic Class Master o higit pa ang kanilang lakas ay lahat ay pilit na dinagdagan ng mga elixir mula sa Hidden House Mo, at hindi sila kasing bata ng kanilang hitsura. Bata pa lang sila dahil uminom sila ng gamot na gawa ng Hidden You family para mapabagal ang kanilang pagtanda. Ang layunin ay upang magmukhang kamukha ng Young Master mo, upang samahan siya sa paaralan sa labas at gampanan ang papel na protektahan ang Young Master mo. Bagamat makapangyarihan ang nakatagong pamilya mo, hindi tama na magpadala ng grupo ng mga tiyuhin sa paaralan, di ba? Kung ganoon, Young Master, mawawalan ka ng mukha.
Kung tutuusin, nasa 30s na ang tatlong lalaki, pero mukha lang silang bata. Mayroon silang mga anti-aging elixir, ngunit hindi sila naniniwala na mayroon din si Terence. Kung iyon ang kaso, kung gayon ang isang mystic late face master bago ang edad na 20 ito ay tiyak na isang taong gustong alagaan ng mga nakatagong bahay. Kahit na ang mga sinaunang marangal na bahay ay pahalagahan ang isang henyo na tulad nito, lalo na ang mga nakatagong bahay. Dahil dito, lalo silang nag-alala at hindi nang ahas na kumilos. Kaya, dinala ni Terence ang 4 na babae sa kanilang tabi, at hindi man lang sila gumalaw, naiwan kang young master, na hindi nakakaalam ng katotohanan, na mayabang na itinuturo si Terence, bugbugin mo siya hanggang sa siya ay isang first class na pilot at dalhin ang kanyang mga babae sa akin. Medyo nag-alala si Melissa matapos marinig ang sinabi mong young master, ngunit binigyan siya ni Terence ng nakakaaliw na tingin. Kailan nagkaroon ng mental patient sa gate ng school? Ano ang sinabi mo? Young master, hindi mo akalain na magiging mayabang pa rin si Terence pagkatapos makakita ng napakaraming katulong. Galit na galit siya, yellow hair, do it. Patayin mo siya. Si Terence ay hindi nag-abala kay young master, ngunit tiningnan niya ang dilaw na buhok at ang iba pa, kung ayaw mong mamatay, halika. Alam mo ang mga patakaran ng mga nakatagong bahay. Ang huling pangungusap ay isang bagay na casual na sinabi ni Terence, ngunit hindi siya masyadong sigurado sa mga patakaran ng mga nakatagong bahay. Gayunpaman, sa pagsasabi niyan, napatunayan sa kanila na si Terence ay nasa kapareho nila, at kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago sila kumilos. Gaya ng inaasahan, ang mga salita ni Terence ay nagpabago sa mukha ng lahat, kasama na si young Master Yu. Hidden House, alam talaga ng taong ito ang tungkol sa mga nakatagong bahay. Karaniwan, ito ay itinuturing na mabuti para sa isang buhong na magsasaka na maaaring makipag-ugnayan sa isang noble house. Upang makatayo sa antas ng isang nakatagong bahay, ang isa ay kailangang maging napakalakas o may isang master na gumagabay sa kanila mula sa likuran. Matapos sabihin ito ni Terence, lumakad siya palayo kasama ang 4 na babae, iniwan kang young master na may madilim na ekspresyon. To be honest, bagamat mayabang ka young master, bihira niyang i-provoke ang mga alagad ng pamilya na may kapangyarihang katulad ng Hidden Yu family. Dahil hindi siya direktang inapo, hindi siya masyadong tinatanggap sa pamilya. Kung siya ay pumukaw ng isang hindi mapaglabanan na kaaway para sa pamilya, ito ay magiging mahirap. Pagkaalis ni Terence at ng iba pa, young master, sinabi mo. Bakit wala kayong ginagawa? Galing din siya sa Hidden House. Hindi pa namin alam kung Hidden House ba sila. Mapait na ngumiti ang dilaw na buhok, young Master Yu, pero isa siyang mystic late face master. Dati. Siguro hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, at ang iilan sa amin ay hindi niya katugma. Ano? Late face ng mystic class. Young master, nagulat ka, natural na naiintindihan niya ang kapangyarihan ng isang mystic late face master. Napatingin siya sa mga followers sa tabi niya, hindi niya talaga sila kapareha. Kung kikilos sila, siguradong sila ang mahirapan. Hindi alam ang background ng taong ito. Young Master Yu, I suggest na imbestigahan muna natin ang background niya. Otherwise, I'm afraid it will cause trouble. Sabi ni Purple Hair. Pagkatapos ay mag-imbestiga. Young Master, ay medyo ayaw mo, ngunit walang ibang paraan. Nasabi na niya ang kanyang malalaking salita, ngunit sa sandaling ito, malungkot lang siyang makaalis. Pinanood niyang umalis ang iba, at hindi siya nang ahas na magsalita. Nagulat si Melissa na hindi sila kumilos gaya ng inaasahan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari, at nakalubog pa rin sa eksena nang dumating si Terence sa parking lot. 1578. Aalis na kami, ikaw naman. Tanong ni Terence matapos makita kung gaano ka-distract si Melissa. Wala lang. Paano ko kayo ay treat sa isang pagkain para ipahayag ang aking pasasalamat? Sabi ni Melissa na bumalik sa katinoan. Hindi na kailangan kumain. May exam sa hapon. Hindi tayo aabot. Pero mag-ingat ka sa pagpunta mo sa exam hall mamayang hapon. I'm afraid that young master, hindi ka makontento.
Ngumiti si Terence at tumanggi. Tama. Ngayon lang. Bakit wala silang ginawa? Hindi maiwasang magtanong ni Melissa. Ha? Their strongest is a mystic mid-phase, hindi sila kasing lakas ko, syempre hindi sila maglalakas loob na lumaban. Paliwanag ni Terence. Arg. I see. Sabi ni Melissa, nagulat habang nakatingin kay Terence. Then, ano ang lakas mo? Alam ni Melissa na ang bahay na pinakamalakas na tiyuhin ni Turner na si Pai ay isang early phase lamang na mystic, at si Chester ay isang early phase golden class lamang. Itong young master na tagasunod mo ay isang mid-phase mystic, kaya anong lakas mayroon si Terence? Hindi ba't nangangahulugan iyon na mas malakas si Terence kaysa sa bahay ni na Turner at Chester? Hindi ba't nangangahulugan iyon na mas malakas pa si Terence kaysa sa mga masters mula sa mga marangal na bahay? Paano ito naging posible? Medyo mas malakas lang sa kanila. Nakangiting sabi ni Terence. Hindi siya ganoon kalapit kay Melissa, at natural na hindi niya sasabihin sa kanya ang lahat. Itinuring na niya ito bilang isang mabuting kaibigan sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya ng marami. Oh! Hindi nagtanong si Melissa. Tapos gawin natin ito pagkatapos ng pagsusulit. Ipaghahain ko ang lahat sa pagkain, pagkatapos. Mag-iwan muna ako. Tumango si Terence at sumakay sa kotse. Si Melissa, sa kabilang banda, ay naglalakad patungo sa isang pulang sports car na hindi kalayuan sa parking lot. Ito ay ang parehong kotse na kanyang minamaneho sa distrito ng negosyo ng Starfield. Shield bro? Nanggugulo ka na naman. Babantayan kita para kay Trixie. Sabi ni Yasi sabay pasok sa sasakyan. Hehe, ordinaryong kaibigan lang. Kasabay nito, sinabi ni Terence sa lahat ang tungkol sa sitwasyon ni Melissa, kabilang ang kanyang relasyon sa bahay na si Turner at ang kanyang pakikipag-ugnayan sa bahay na si Kang. Hindi kaya. Kamag-anak talaga siya ng matandang babaeng iyon. Nanlaki ang mga mata ni Yasi sa gulat. Pero hindi tayo pare-parehong klase ng tao. Sabi ni Terence. Ibig sabihin mahirap siyang tao. Kaya ang taong huling nakita niya ay si Trixie, hindi nakakagulat na tumingin siya sa akin ng kakaiba, dapat isipin niya na isa akong mistress. Mapait na ngumiti si Josephine. Hahaha. Natawa si Yasi sa mga salita ni Josephine, palagay ko rin. Siguradong mali ang pagkakaintindi niya. Young master, hindi ka pumunta para manggulo sa pagsusulit sa hapon, kaya hindi na kailangan ang pag-aalala ni Terence. Mukhang hindi ka kikilos ng padalos-dalos si young master bago niya nalaman ang background ni Terence. Ngumiti sa isa't isa sina Terence at Melissa nang pumasok sila sa exam hall, hindi nagsasalita. Kakaibang tao si Melissa ay tumingin kay Terence at umiling. Ang ikalawang araw ng pagsusulit ay lumipas ng walang kaganapan, at ang mga tanong ay hindi ganoon kahirap para sa mga taong tulad ni Terence. Ang ikatlong araw ay ang huling araw ng pagsusulit. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan at papasok na sana sa exam hall kasama si Cheryl at ang dalawa pa nang marinig niya ang isang nag-aalalang boses sa hindi kalayuan sa hall. Lolo, anong problema? Bakit ka nawala ng malay? Lumingon si Terence at ang iba pa at nakita ang isang matandang lalaki na nakahiga sa isang cement board sa tabi ng kalsada, kasama ang isang batang lalaki na mukhang kandidato sa pagsusulit na nakaupo sa gilid, hawak ang kamay ng matanda. Maaari mo ba akong tulungang tumawag ng ambulansya? Wala akong cellphone. Humingi ng tulong ang bata sa isang dumaraan. Gayunpaman, karamihan sa mga tao dito ay mga examinees na narito para kumuha ng pagsusulit o mga magulang na nagpapaalis sa kanila. Paano sila magkakaroon ng oras para alagaan ang batang ito? Hindi sa banggitin, sa ganitong uri ng kagyat na sandali, natural na mas mahusay na maiwasan ang hindi kinakailangang problema. Tumingin si Terence, ang matanda ay malamang na naghihirap mula sa heat stroke. Nag-aalangan si Terence kung pupunta ba siya sa kanya o hindi. Nitong mga nakaraang buwan ay pinalambot ang kanyang puso. Nag-aalangan siya nang hilahin ni Josephine ang braso ni Terence. Maaari mo ba siyang tulungan? Sige, sabi niya. Ang mga salita ni Josephine ay nagpasya kay Terence.
Mabilis siyang pumunta sa gilid ng matanda at sinabi sa bata. Huwag kang gagalaw, titingnan ko siya. Ah, okay, doktor ka. Ang bata ay nagpanik at walang magawa. Biglang may dumating para tumulong. Agad siyang nagkaroon ng backbone at tumango ng paulit-ulit. Oo. Mahinang sagot ni Terence at hinawakan ang pulso ng matanda para tingnan ang pulso nito. Gayunpaman, ang pulso ng matanda ay nagulat kay Terence. Ang mga meridian ng matanda ay halos nakaharang. Ayon sa kanyang hitsura, ang matanda ay dapat na may kapansanan. Hindi siya makalakad, at walang wheelchair sa malapit. Ano ang problema? Doktor, ano ang problema ng aking lolo? Napatalo ng bata nang makitang nakasimangot si Terence. Wala lang. Na-heatstroke lang ako. Pasimpleng tiningnan ni Terence ang kalagayan ng matanda at alam niyang na-heatstroke ang matanda dahil sa mahina nitong katawan. Tungkol naman sa kakaibang phenomenon sa meridian ng matanda, walang pakialam si Terence. Bagamat kayang ayusin at i-unblock ni Terence ang mga meridian ng ibang tao, wala siyang kaugnayan sa matanda. Hindi gustong ilantad ni Terence ang kanyang kakayahan sa mga estranghero. Dahil doon, inilabas ni Terence ang mga pilak na karayom na lagi niyang dala at mabilis na tinusok ang ilang acupuncture point sa katawan ng matanda. Sa simpleng hagod, mabilis na nagising ang matanda. Wala pang 5 minuto. Tapos na, mabilis na inalis ni Terence ang mga karayom at tumayo. Lolo, gising ka na. Salamat, salamat. Labis ang pasasalamat ng bata kay Terence nang makita niyang nagising ang kanyang lolo. Hindi na kailangan, dahil doon, naghanda si Terence na umalis. Teka! Binata! Inabot ng matanda ang kanyang kamay at pinigilan si Terence. May iba pa ba? Tanong ni Terence. Binata, ang iyong mga kasanayan sa medikal ay hindi masama. Sabi ng matanda. Medyo. Tumango si Terence. Binata, gusto mo bang matuto ng mas advanced na kaalaman sa medisina? Biglang tanong ng matanda. Higit pang advanced na kaalaman sa medikal. Saan? Tanong ni Terence, nagulat. Matuto ka sa akin. Sabi ng matanda. Paumanhin, kailangan ko pa ring kumuha ng pagsusulit. Nakangiting umiling si Terence, hindi isinasapuso ang mga salita ng matanda. Kahit siya mismo ay hihimatayin dahil sa heat stroke, at hindi naniniwala si Terence na alam ng matanda ang gamot. Kahit na mayroon siya, kasama niya ang doktor ng himala, ang matandang Linford hindi na niya kailangang matuto sa iba. Nadismaya ang matanda. Tumayo siya sa tulong ng apo niya. Kung ganoon mag-exam ka muna, hihintayin kita dito. 1579. Matanda, lahat ng meridian mo ay nakaharang. Bagamat hindi ko alam kung paano ka pa makakatayo, kung magpapatuloy ito, malamang na maupo ka sa wheelchair. Dapat kang bumalik at magpahinga, paalala ni Terence sa magiliw na paraan. Nanlamig ang mukha ng matanda sa sinabi ni Terence, isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Binata, interesado akong kunin ka bilang aking disipulo at turuan ka ng aking mga kasanayang medikal. Iisipin mo ba ito? Matanda, bumalik ka muna. Nagmamadali akong kumuha ng pagsusulit. Sabi ni Terence, umiling-iling. Ito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Pag-isipan ito at makipag-ugnayan sa akin. May gustong sabihin ang matanda, ngunit natigilan siya nang maisip niya ang mga tao sa paligid niya. Binigyan niya si Terence ng name card. Ayaw tanggihan ni Terence ang alok ng matanda, kaya kinuha niya ito at napagtanto na may-ari ng botika ang pamilya ng matanda. Kung iyon ang kaso, kung gayon ay maipaliwanag ang kaalaman ng matanda sa medisina. Ngunit walang pakialam si Terence. Inilagay niya ang card sa kanyang bulsa at naglakad papunta sa exam hall kasama si Josephine at ang iba pa. Napabuntong hininga ang matanda at hinayaan ang apo na kumuha ng pagsusulit. Umiling siya at naglakad papunta sa lilam. Salamat sa ngayon. Hindi ko inaasahan na kakandidato ka rin. Naabutan ng apo ng matanda si Terence at nagpasalamat. Wala yon. Mahinang sabi ni Terence.
Ang pangalan ko ay Wilfred Bale, at kandidato din ako ngayong taon. Nagpakilala ang bata. Terence, sabi ni Terence sabay tango. Nang makita ang kawalan ng sigla ni Terence, hindi na siya nagsalita pa. Mabilis na dumaan ang maliit na insidente nang walang gaanong kaguluhan. Humiwalay si Terence kay Josephine at sa iba pa sa harap ng gusali ng paaralan, at pumunta si Wilfred sa kanyang bulwagan ng pagsusulit. Tumango siya kay Melissa, gaya ng dati. Ito ang huling subject ng pagsusulit, at hindi magiging ganoon kadali para sa kanila na magkita muli pagkatapos noon. Gayunpaman, mayroon silang mga numero ng isa't isa, kaya hindi ito isang problema. Mabilis na natapos ang 3 araw ng pagsusulit. Ito na marahil ang pinakamasayang oras ng buwan para sa karamihan ng mga estudyante sa high school. Maaari nilang ilagay ang kanilang mga aklat-aralin at maglaro sa nilalaman ng kanilang puso, at si Cheryl at ang iba ay walang exception. Noong wala si Terence, silang tatlo ay nag-aaral araw-araw para sa entrance exam sa kolehiyo, sa wakas ay makakalaya na sila. Dapat tayong magdiwang ngayong gabi, sabi ni Yasi habang nag-iinat. Magdiwang kayo, kailangan ko pang pumunta sa istasyon ng pulis, at pagkatapos ay pumunta sa ospital para makita si Chester at kantahin ang Amara. Naging abala ako sa pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo, kaya wala akong oras upang harapin ang magnanakaw, sabi ni Terence. Oo, ano bang meron sa magnanakaw na yan? Parang sinusubukan kanyang iframe. Terence, kailangan mo ba talagang umamin dito? Sabi ni Cheryl, naaalala ang peking Terence. Lalabas muna ako at titingin. Tumango si Terence. May gagawin si Terence, kaya ibinaba niya ang mga babae sa vilya at nagmaneho papunta sa istasyon ng pulis. Sa istasyon ng pulis siya, gumawa ng simpleng pahayag si Terence kasama sina Harold at Wayne. Sina Amara at Chester ay mga saksi, pagkatapos ng lahat, at ang pahayag ni Terence ay katulad ng sa kanila. Terence, para sabihin sa iyo ang totoo, pasensya na sa halos hindi ko pagkakaunawaan sa iyo. Nakita ni Wayne si Terence at nagpaliwanag, medyo nahihiya, pumunta pa ako sa vilya ng pamilya mo para mag-imbestiga. Ngayon, parang hindi pagkakaunawaan lang. Wala lang. Kung tutuusin, noong una ko siyang makita, halos akala ko siya ang clone ko. Sabi ni Terence. Buti naman at naiintindihan mo. Kung hindi namin mahuli ang sospek, hindi namin malilinas ang pangalan mo. Kung tutuusin, ang lahat ng mayroon kami ay mga larawan, at ang sospek ay sobrang tuso, hindi siya mag-iiwan ng anumang fingerprint o iba pang mga palatandaan. Wayne ngumiti ng mapait, kaya, ang tanging target ko ay ikaw. Sino ang taong ito? Ano ang silbi ng paggawa nito? Kumunat ang noo ni Terence sa mga salita, narinig niya ang buong kaso mula kay Cheryl. Ang taong ito ay tulad ng sinabi ni Wayne, siya ay lubhang tuso, at hindi nag-iwan ng anumang fingerprint nang gawin niya ang krimen. Nangangahulugan ito na siya ay isang maingat na tao, ngunit ang isang tulad niya ay gagamit ng isang kotse na napakalinaw. At ginamit pa niya ang plaka ng TT000. Hindi ba't hinihintay lang niyang malaman ng mga pulis? Ito ay puno ng mga contradiction. Ayon sa aming pagsusuri, maaaring ang layunin ng taong ito ay iframe ka. Ang taong ito ay nagmula sa pagtatakip ng kanyang mukha hanggang sa dahan-daang ibinunyag ang kanyang mukha at ang kotseng kanyang sinasakyan, sabi ni Wayne. Dapat dahan-dahan niyang ibinunyag ang kanyang layunin. Dahil nalantad na siya at hindi nag-iwan ng anumang fingerprint o iba pang mga pahiwatig noong ginawa niya ang krimen, nangangahulugan din ito na hindi niya maaaring gayahin ang iyong mga fingerprint. I think so too. This person wants to frame me, pero kaninong side siya? Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya maisip kung sino ang gagawa ng ganoong mababang antas na paraan para i-frame siya. Hindi pa ako sigurado, ngunit ang layunin ng taong ito, maliban sa pag-set up sa iyo, ay upang rob ng ilang mga bangko, mga tindahan ng ginto, mga shopping mall, hotel at iba pa, na kumukuha ng malaking halaga ng pera. Sabi ni Wayne. Oh, may nakuha ka bang resulta sa interogasyon? Tanong ni Terence.
Hahanapin sana kita bukas pagkatapos ng iyong mga pagsusulit, ngunit dumating ka ngayon. Sabi ni Harold na may mapait na ngiti. Ang sospek ay kasalukuyang nasa ospital. Ngunit, nabali ko lang ang 4 na paa niya. Hindi dapat makaapekto sa pagsasalita niya, di ba? Tanong ni Terence. Hindi naman iyon mahalaga. Sabi ni Harold. Gayunpaman, ang pangunahing problema ay ang taong ito ay tila nalilito. Ang kanyang mga mata ay mapurol, at hindi siya sumasagot sa anumang mga tanong na parang wala siyang narinig. Anong nangyayari? Sumimangot si Terence at sinubukang alalahanin ang eksena. Hindi niya hinawakan ang peking ulo ni Terence, at kakaiba ang kinikilos ng peking Terence nang umatake siya. Noong tinanong namin siya, walang pagbabago sa brainwave niya. Sa madaling salita, hindi niya narinig ang tanong namin. Nagsagawa na rin ng masusing pagsusuri ang doktor na sira ang utak ng sospek ng isang uri ng droga, at siya ay nasa vegetative state. Napangiti si Harold ng mapait. Idiot talaga ang taong ito. Kumurap si Terence, tanga. Tapos, bago ito, siya. Nag-hire kami ng isang professional na neurologist, at sinabi nila na malamang na na-hypnotize siya ng isang napakahusay na hypnotist, at sinusunod lang niya ang mga utos ng hypnotist. Ngunit iyon ay medyo mahirap gawin. Mapait na ngumiti si Harold. Nais kong hanapin ka para tanungin kung mayroon kang kumpiyansa na pagalingin ang taong ito. 1580. Ito. Kailangan kong makita. Hindi inaasahan ni Terence na magiging ganito ang mangyayari. Medyo nagulat siya, pero may sense naman pagkatapos mag-isip. Ang sospek na ito ay maingat na sinuri ng mga eksperto sa plastic surgery at nagkaroon ng plastic surgery. Kaya, tulad ng aming nahulaan, ang bagay na ito ay dapat na isang bitag para sa iyo. Kaya, kung ito ay para sa amin upang malutas ang kaso o para sa iyo upang mahanap ang kaaway sa likod ng mga eksena, ito ay napakahalaga, sabi ni Harold. Susubukan ko ang aking makakaya, tingnan muna natin. Tumango si Terence. Gayunpaman, kung ang kanyang utak ay nasira ng droga, ang posibilidad ng pagpapanumbalik ay napakaliit. Mabuti. Sabay tayong pumunta sa ospital. Sabi ni Harold. Tama, kumusta ang Amara Song at Chester? Tanong ni Terence. Nakakamangha. Ang sabi ng doktor, external injury lang daw. Buo lahat ng internal organs niya. Himala. Nagulat si Wayne nang banggitin niya ito. Nagkatinginan sina Harold at Terence, naiintindihan ang nangyayari. Sinabi sa kanya ni Amara ang tungkol sa mahiwagang kakayahan ni Terence, ngunit hindi alam ni Wayne ang tungkol dito. May mga gagawin pa si Wayne, kaya personal na pumunta sina Harold at Terence sa ospital. Silang dalawa na lang ang natitira sa kalsada, kaya mas convenient mag-usap. Terenceng, isa ba ito sa mga puwersang nasaktan mo noon? Kung hindi, ang isang ordinaryong kriminal na gang ay hindi magkakaroon ng ganoong high-tech na paraan. Sa hitsura ng plastic surgery at hypnotism, pati na rin ang instant strength ng taong ito, hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang normal na criminal gang. Ang lakas ng taong ito, nasuri ko, parang normal lang siyang tao, wala siyang lakas ng mystic. So, nadagdagan agad ang lakas niya ng gamot, hindi ng sarili niyang lakas. Ang mga salita ni Harold ay nagpabalik sa malalim na pag-iisip ni Terence, ngunit gaano man niya ito iniisip, hindi pa rin niya maisip kung aling pangkat ang gumawa nito. Kung tutuusin, nasaktan niya ang ilang grupong kriminal noon, ngunit hindi alam ng mga kriminal na grupong iyon ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan, at wala silang ganoong makapangyarihang pamamaraan. Ngayon ay tila nagkaroon siya ng ilang mga kaaway sa Starfield, ngunit hindi niya alam kung aling pamilya iyon. Kung hindi mo ito maisip sa ngayon, huwag mo nang masyadong isipin. Pupunta tayo at titingnan pagdating ng panahon. Sinabi ni Harold matapos makita si Terence sa malalim na pag-iisip. Sa alam ko tungkol sa mga marangal na bahay, hindi ito isang bagay na magagawa nila, dapat itong isang bagay na ginagawa ng mga tagong bahay o mga sekta. Oo, tingnan natin pagdating ng panahon. Mapait na ngumiti si Terence na offend din niya ang maraming tao mula sa mga nakatagong bahay at sekta.
Huwag na nating pag-usapan ito, narinig ko kay Amara na kalabanan mo ang bahay Yu. Tanong ni Harold pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Tumango si Terence. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mong hawakan ang bahay York bago ka magkaroon ng lubos na tiwala? Napabuntong hininga si Harold, ayon sa aking pagsisiyasat, hindi lang ang Hidden House York ang sumusuporta sa Common House na si York. All these years, ang Common House York ay gumagawa ng maraming malilim na negosyo sa dilim, tulad ng drug trafficking, smuggling, at iba pa. Ito ang lahat ng mga bagay na ayaw makita ng Hidden House York, kaya ang mga nakatagong bahay na ito ay nangangahulugan na ang mga negosyong ito ay may kapangyarihang York. Kuya Harold, bakit pakiramdam ko mas maingat at nagdadalawang isip ka kaysa dati? Tanong ni Terence, hindi sumasagot sa tanong ni Harold. Siguro tumatanda na ako at natutunan ko na may mga bagay na hindi kayang gawin ng may tapang at walang awa. Ang isang tunay na lalaki ay nakakaalam kung kailan dapat magbigay at kung kailan hindi, sabi ni Harold. Bakit subukang maging matapang? Minsan, matalino na tiisin ito. Julian, kilala mo rin siya. Binugbog siya ng ganoon ni Daryl, sa tingin mo kaya ko. Umiling si Terence, dagdag pa, nagkakaganito si Julian dahil sa akin. Kung hindi ako umatras, sa tingin mo makakatulog ako sa hinaharap. Ngunit, alam ni Harold na nagsasabi ng totoo si Terence, ngunit kung minsan, kahit na ito ay totoo, kailangan mong mag-isip ng 2 beses bago ka kumilos. Dagdag pa, kahit hindi para kay Julian, para ito sa panggalan. Nakita mo na ba si Aliyah? Nakakaawa itong bata. Hindi alam ang buhay at kamatayan ng kanyang kapatid, at umaasa pa rin siyang makakasama niya ito balang araw. Hindi mapigilan ni Terence na matuwa habang nagsasalita siya. Hindi mapapahinga ang aking konsensya hanggat hindi nasisira ang bahay ni York. Dahil nakapagdesisyon ka na, wala na akong silbi na sabihin pa. Alam ni Harold kung gaano ka-protective si Terence maging Armadillo man o Julian, lahat sila ay mga kampon niya. Kailangan niyang manindigan para sa kanila kung mapahiya sila. Sa ibang pananaw, kung may mangyari sa kanya, si Terence ang unang magmadali. Dahil alam mo na, ano ang silbi ng pagsasabi nito. Nakangiting sabi ni Terence. Basta mag-iingat ka. Ang tanging magagawa ko lang ay imbestigahan ang bahay ni York para sa iyo. Alam mo, ang mga Noble House ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Investigation Bureau, at hindi ko sila maimbestigahan ng hayagan. Ang mga nakatagong bahay at sekta ay nasa ilalim ng pamamahala ng Noble House Committee, at wala akong magagawa tungkol sa kanila. Sabi ni Harold. Huwag pansinin ang Hidden House York sa ngayon, pag-usapan muna natin ang bahay York, sabi ni Terence. Sigurado ka bang may kinalaman sila sa Armadillo? 100%. Tumango si Harold, ang bahay ni York at ang Pulang Kabibe ay may malapit na relasyon. Ang bagay noon ay malamang na ginawa ng Pulang Kabibe, at ang mga tao sa bahay York ay ang mga kasabwat at mandirigma. Hindi katakatakang ako ay labis na nalilito noon ang Pulang Kabibe ay isa lamang normal na international criminal na organisasyon, at walang anumang malakas na masters doon, kaya bakit may isang master na lilito at papawi sa amin? Lumalabas na ang bahay ni York ay kasangkot. Pulang Kabibe. Kumunat ang noo ni Terence. Hindi niya inaasahan na napakaliit ng mundo. 2 beses na siyang nakipag-away sa mga taong mula sa Pulang Kabibe. Tila sa susunod na makita niya ang mga ito, hindi lang sila tutulong kay Thomas, kundi lumalaban din para sa kanya at sa panggalan. Oo, hindi pwedeng maliitin ang criminal organization na ito. Balita ko may malaking gang sa likod niya. Kaya sa ngayon, mas mabuti kung hindi ka magdudulot ng gulo para sa Pulang Kabibe, sabi ni Harold. Ganito talaga. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Anong malaking gang? Hindi pa ako sigurado tungkol dyan. Mahirap alisin ang mga kriminal na grupong ito dahil may mas malaking puwersa sa likod nila, sabi ni Harold. Mas madali kung sila ay ihiwalay. Gayunpaman, ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapakita na ang sekta sa likod nito ay dapat na mas makapangyarihan kaysa sa mga nakatagong aristokratikong pamilya at mga ordinaryong sekta.
Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.